Ito, mababasa ba niyo yan? Yan, medyo tatagal-tagal lang ko para mabasa niyo. Yan pakibasa lang po Ano ba ang dating sa inyo nito? Parang kakaiba yung dating Ang dating sa akin ito, na gusto kong i-share sa inyo kasi sila po yung may gawa nito parang pang sariling galawan. Ito po ay di ba? Kita naman yun. Dating Pangulong Duterte at saka si Inday Sara, Vice President. Pero ito yung mensahe, isa sa mga mensahe ni Duterte doon sa pagharap niya doon sa rally sa Cebu noong isang araw. Ito nakalagay dito. Actually, itong lahat ay talagang pwedeng tumakbo. Pwedeng manalo. Sinabihan ko na kailangan ko sila para kay Inday. Ibig sabihin nun, para kay Vice President Duterte. Kung manalo silang lahat, safety na si Inday, Vice President Sara Duterte. Yan. Sabi niya, kung manalo daw, safety na. Hindi ma-impeach, hindi na ma-impeach. Safe na raw si Inday. Sabutuhan pa lang na lamang, sabutuhan pa lamang, lang naman sa Senado. Ibig sabihin, sabutuhan pa lang, lamang na daw ho sa Senado. Ayan. So, ang hinihiling ko sa inyo, ito na yung sinasabi niya, iboto niyo silang lahat. Kasi, mga matitinong tao ito. At ang personal kong hiling para sa aking anak. Ito yung binasa ko lang yung kanyang sinabi. Tingin ko rito mukhang kulang sa nagkulang sa advice kung ano ang masamang epekto nito. May masamang epekto yan. Ano ang masamang epekto? Yung palang kanyang mga kandidato at tinutulungan, ang layunin niya para lang manalo, para maisalba si Inday Sara, Vice President, sa impeachment. Sabi niya, iboto niyo, matatalino sila para dahil personal ka lang hiling para sa aking anak. Hindi pa niyo nakuha yan? Kayong mga followers at naniniwala kay Duterte, hindi ba garapalan ito na gusto niyang kayo ay sumuporta sa kanyang kandidato para isalba si Sara Duterte sa impeachment? Isandali lang. Ang eleksyon sa Mayo for senador ay dapat senador ka ng mamamayang Pilipino. Pagtatakbo ka, dapat senador ka ng 115 milyong Pilipino dito at sa abroad. Hindi ka dapat maging senador lang ng iisang pamilya para maisalba si Inday. Di ba ang linaw-linaw nito? Akala niyo nabibiro, kaya nga pinapakita ko sa inyo para mabasa niyo. Ayan sa kanya nanggaling yan. Yan yung t-shirt niya suot nung siya nagsasalita sa Cebu. Yung kailang rally doon. Di ba? Linaw. Di ba? Gusto niyang manalo ang kanyang kandidato at kanyang ini-endorso at kanyang hinihiling sa inyo ng mga butanting iboto sila para daw safe na yung kanyang anak. Para hindi ma-impeach yung kanyang anak. So gusto niyang manalo ang kandidato para lang sa kanyang sarili pala. Kaligtasan ni Inday Sara. Hindi para isalba ang Pilipinas sa maraming problema ng ating bansa kung ano-ano yan. Seguridad, ekonomiya, marami pang problema ating bansa. Dapat ganun ang senador. Ang gusto maging senador para sa nakakaraming at para sa lahat ng Pilipino. Hindi para sa kanila lang interest. Interest lang nila yan para isalba si Inday. Wow! Ano yon? Dating Pangulong Duterte po nagsalita niyan. Reviewin nyo. I-google nyo yung kanyang statement doon sa rally nila sa Cebu. Yan isa yan sa makikita nyo. Maliban doon sa iba pa. Marami siya sinabi. So ito bang statement na ito ay epekto ng pasintabi na, alam naman natin, nakakaedad na rin, hindi na rin bumabata si Duterte, si Rodrigo Duterte. O talagang hindi niya iniisip kung ano ang epekto ng kanya sinasabi. Basta lang masabi. Or kulang siya sa advice mula sa political advisor o media advisor. Kasi hindi i-advise siya ng matinong advisor na, Mr. President, Mr. Former President, huwag mo sabihin yan. Negative ang epekto niyan para bang
Gusto mo manalo sila para lang isalba ang anak mo. Hindi maganda yan sa public. Pero nagtatawa na, nagpapalakpakan pa rin yung mga tao. Ginagamit na kayo ng harap-harapan. Ginagamit kayo ng malinaw pa sa sikat ng araw. Pero tuwan-tuwa pa rin kayo. Interest ng kanyang pamilya ang dahilan kaya pala sumusuporta siya at nag-i-endorso sa mga kandidato ng kanyang grupo. Wow! As in wow! Tayong mga Pilipino magpapasweldo kung sakaling manalo sa kanila. Kung sino man sa kanila. Lahat ng gastos nila, pera ng mamamayang Pilipino, taxes, buwis ng mamamayang Pilipino. Tapos yung palang purpose niya ay para isalba si Sara Duterte. Hindi nakatingin sa impeachment court trial, ano bang ebidensya, ano ba ang pagpapatunay sa article of impeachment. Para bang pag nanalo itong grupong ito, wala nang pakialam sa ebidensya, isasalba si Sara Inday Duterte. Iyan ang layunin nila. Ganon? Wow! Nasaan ang interest ng bayan dyan? Interest lang nila. Please like, share ng video ito. So, ayan na. Sa kanila mismo nanggagaling ang issue kung paano sila. Hindi ito banat ha. Hindi ito banat kasi totoo sinabi niya. Hindi yan fake news dahil sinabi niya. Binibigyan ko lang ng opinion, analysis, interpretation kung ano ang positibo at negatibo. Wala akong nakitang positibo. Positibo yan para sa naniniwala sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero negative ito sa majority ng Pilipino magpapasweldo kung sakaling manalo ang kanyang mga senador. Yung pala ang layunin, isalba lang si Sara Duterte. Wow! So again, hindi ito batikos. Ito ay buhay na issue na kanyang sinabi, ipinapaliwanag lang natin. Kaya yung mga troll, baser ng Duterte Cam, aral-aral kayo. Hindi lahat na sinasabi ay batikos. Ito ay galing sa kanya rin. Baka hindi nyo alam. Ngayon, alam mo na. Now you know kung ano yung inyong pinaglalaban. Ganon ba yun? Kaya maging matalino sa darating na halalan. Huwag paggamit sa makasariling galawan. Iboto natin ang merong prinsipyo, may kakayanan at merong kayang gawin para sa bayan, hindi para sa isang pamilya o isang partido o kung kanino man. Dapat maging senador ng Republika ng Pilipinas ang dapat mananalo. Hindi senador ng iisang grupo lang o ng iisang pamilya tulad na sinabi ko. Dahil tayong lahat ang magpapasweldo, people's money ang gagastusin ng sino man senador at sweldo allowance lahat galing sa mamamayang Pilipino. Pagkatapos iba pala ang galaw. Iba yan. Huwag naman ganon. Maraming kandidato na may prinsipyo at may kakayanan. Maraming kandidato na para sa bayan. Yun ang ating piliin. Mga tao, makabayan, meron tayong pakinabang. Yung mga makasarili, pangsariling galaw, pangsariling interest lang, huwag tayong sumali dyan. Delikado yan.